Sa ngayon po, ano nararamdaman nyo, sir? Masakit yung kasukasuan ko, sir, likod, at saka yung backbone. Maraming salamat po talaga, sir. Maraming salamat po talaga. God bless you po sa inyo, sir. Ma'am Suzette, magandang hapon. Hello po, Sir Rafi. Salamat po sa pakikipag-ugnayan sa amin. Andito na po tayo ngayon at handa po kami tumulong kung ano pong kailangan na ibigay na tulong para sa inyong kapatid. Gaano katagal na po yung karamdaman ni Sir Junray? Gaano katagal na po yung kanyang sakit? Bago lang po pero parang tuloy-tuloy na po yung karamdaman niya kaagad. Kasi yung first operation niya po is noong December 30. Naoperahan po siya ng appendix po. Last year lang po. Tapos doon sa operasyon niya po, may nakuha pong yung parang mga bukol-bukol po sa tinain niya po. Parang cyst. Sa bituka niya. Mm-hmm. Tapos nung nakalabas na po siya, akala namin po okay na kasi naoperahan na po. Pagdating po ng 2 buwan, bigla pong bumagsak yung katawan niya po, kaya binalik po namin siya sa ospital. Tapos mga 2 araw siya po doon sa hospital, biglang lumubo po, lumaki yung tiyan niya. Tapos po, nag-decide po yung doktor na kailangan daw ooperahan kasi yung butas daw po sa may, niya po daw po is butas-butas na daw. Kaya nag-decision yung doktor po na operahan daw siya para makalabas daw yung hangin. Pero yung pag operasyon na nila is iba po yung nakuha. Pinutol po nila yung pinakamalaking bituka po kasi may mga nana na po sa loob ng tiyan niya at may nakuha pong mga bukol-bukol doon sa bituka niya po. Okay, doon po sa mga nakuhang bukol-bukol, ano pong sabi ng mga doktor na nag-test noon? Sa biopsy niya po, doon sa result po ng biopsy niya, ang sabi po ng doktor sa amin is, lymph nodes, non-Hodgkin lymphoma. Yung result po doon sa biopsy. Pero sino po nagdeklara na cancer na po yung kanyang sakit? Stage 4? Nakita po doon sa biopsy niya po na may papunta na po yung mga bukol-bukol po is parang colon cancer na din po siya. Oh, okay. So ano pong pinaka-latest na sabi po ng doktor? Anong klaseng treatment po ang ina-undergo niya ngayon? Sa ngayon po, wala pa pong yung doktor po kasi inaantay po namin lahat po ng mga laboratory niya po. At saka yung PET-CT scan po. Tapos yung mga laboratory niya po, inaantay pa po namin ng 2 weeks po. Pero yung biopsy report, meron na po. Tapos yung sinasabi nga, parang lymph node. Opo, Sir Rafi, meron na po siya. Yung result po sa biopsy niya is, na po niya kalagay po doon, colon cancer po. Nakalagay colon cancer na. Ngayon po, yung mga laboratory po na ginagawa namin is, inaano po ng doktor kung saan na banda yung mga nag-active po na mga bukol-bukol sa katawan. Yun po ang gustong maano ng doktor. Tapos pag meron na pong result, bago pa po siya is-schedule po ng chemo. At saka pag meron na pong resulta po ng PET-CT scan, ang problema namin sa Rapitol po kasi sobrang mahal po ng PET-CT scan po kasi private po. Doon po kailangan sa private siya ma-PET-CT scan kasi wala po sa SPNC. Dr. Rivera, magandang hapon po, Sir Doc. Hi, magandang hapon, Sir Rafi. Opo, yes, oo. Salamat po, Doc, sa pagtanggap yung tawag namin. Base po sa inyong napakinggan, mga salaysay po ni Ma'am Suzette, ano po yung inyong assessment sa kalagayan po ng pasyenteng si Mr. Junray, na kapatid po ni Ma'am Suzette? Basically, hindi ko naman talaga narinig lahat, no? Pero ang iniisip ko, no, maybe this is a case of yung siguro kung sumakit ang tiyan or whatsoever na kailangan maoperahan, no? And then, upon pagkakita sa operasyon, meron siyang nabanggit na 2 klaseng types of cancer. Sabi niya, yung non-Hodgkin's lymphoma at saka colon cancer, no? So, those are 2 different forms of cancer. Pero, alam mo, pag nagbabiopsy ka kasi, tinitingnan mo lang kasi subjectively, no? Subjectively, yung klase ng bukol na nakuha mo doon sa operasyon, no? So probably ang suggestion ko dito later on, baka pwedeng immunohistochemistry para at least malaman natin kung ano ba talaga yung klase. Para at least once na malaman natin yon, malaman natin kung ano yung specific na treatment natin na ibibigay natin sa kanya, no? Okay. Tama din yun. Opo, yung
narinig ko kanina na parang nire-recommenda na magpa-PET CT scan siya kasi even before po no na gamutin natin siya, mainam din po kasi malaman natin kung saan na po siya, anong stage na po ba, kumalat na po ba sa baga, sa buto, sa baga, sa utak, elsewhere po in the body. So, yun po, I believe okay naman po, maganda naman po yung pagkakagawa. I mean, sorry, yun lang po yung narinig ko kasi. Nag-umpisa ro ito nang magpa-opera sa appendix yung pasyente, and then sa operasyon na yon, may nakita na po yung mga doktor na mga cyst o bukol-bukol sa bituka, and then pinabiopsy na po yun hanggang sa nadeklara na yun daw lymph node and colon cancer ng araw po ang deklarasyon. Pero ngayon pa man, pinapa-PET scan daw po ngayon itong pasyente. So, ang tanong ko muna, Doc, marami na nagte-text ngayon sa amin ngayon. Gusto malaman, ano ba yung dahilan bakit nagkakaroon ng colon cancer ng isang tao? Well, basically, ang colon cancer kasi is mainly our diet, no? Imagine mo, kumain ka ng karne, no? So, because ang karne, hindi naman din kasi mostly natutunaw lahat yan eh. So, walang fiber, no? Na pumupunta doon sa intestines mo. Wala kang idinudumi, no? Di ba, sinasabi sa atin kadalasan, dapat magdumi daw tayo every day or every 2 days. But there are people who are really carnivorous, no? Talagang dudumian every 3 days, no? So, imagine mo yung kinain mo, nag-stock yung dumi doon, and that can be a predisposition for later on in life, no, na magkaroon ka ng colon cancer. Also, genetics, no? Genetics is also another source, no, of colon cancer also. Kung ikaw ay may high predisposition po, no, na magkaroon ng colon cancer. So yung mga mahilig kumain ng karne tapos once in 3 days pa lang magdudumi, yun medyo kandidato yun, delikado. Yes po, oo. Kaya po inaparati po natin sinasabi na kumain po talaga tayo ng gulay para dumimumoy tayo po araw-araw. Sangyup pa more. Yes. O, di ba, Doc? Anyway, yung PET scan, Doc, para saan yun? Bakit po pinag-PET scan yung pasyente? Yung normally po kasi, ang pagkaibahan po ng normal na cells doon sa cells na malignant cancer cells, no? Yung malignant are said to be mataas yung kanilang metabolic rate. So, ibig sabihin, malakas silang kumakain ng asukal, no? So, kung ganun, bakit hindi tayo magbigay ng dye, no, na parang alamin natin kung saang part ng katawan ng isang tao ang malakas kumain ng dye, ng asukal, at doon malamang doon sa area na yon merong bukol po, Sir Rafi. So, doon nakikita namin, mas nakikita namin klaro na nandoon yung posibleng, no, na doon po yung bukol na nagpunta na, no. So even as small as 1 centimeter or 2 cm, nakikita na natin doon, right there and there. Mas ano ho yun, pinakamaganda po yun kesa CT scan lang po. Okay. Dineklara na po ng mga doktor ng pasyente na colon cancer daw po. Pero bakit pa ho pinapa-PET scan? Inaalam lang po kasi, yung management po kasi, Sir Rafi, kasi kung kumalat na po yung bukol, no, baka ibang klaseng gamot na po ang ibibigay nila, no? Ganoon, opo. At kasi meron na sa ulo, sa utak, no? Baka instead na i-chemo, baka i-radiation nila, no? Yung sa ulo, no? Parang ganoon, opo. So may mga depende po yan sa saan po pumunta, doon po yung gamot na iaakma po nila. Very well said. Doc, sobrang thank you po. Dr. Jesus Rivera, oncologist, Lung Center of the Philippines. Mabuhay po kay Doc, sir. Opo. Ma'am Suzette, ako na pong bahala doon sa PET scan. Ako nang bahala po sa kung ano pa man mga gamutan kailangan, laboratory test, sagot ko na po yun. Tapos para doon po sa chemotherapy, ako po'y tutulong din. Sagot ko rin po yun. Ngayon po mismo, sa araw na ito, magpapadala po ako ng tulong. Okay? Maraming salamat po talaga, Sir Rafi. Opo. Ilan po anak ni Sir Junri? Wala po. Okay. Kayo po nag-aalaga sa kanya? Kami po, mga kapatid niya, mga pinsan niya po, pinagtutulungan lang namin. Nung malakas-lakas pa po siya, saan po napupunta yung mga pera niya noon? Tulong sa inyo? Opo, minsan po nagbibigay siya sa amin, tumutulong din po.
Ilan ho ba kayo magkakapatid? 8 po. Tapos, pang-ilan po si Sir? Pang-5. Magandang hapon po sa inyo, Sir. Magandang hapon rin po, sir. Po. At kami po ay nagbibigay ng commitment sa inyo na tutulong po ako sa lahat ng gamutan ninyo. Kasama na po dyan yung chemotherapy, yung PET scan, x-ray, kung ano pa po mga lab test. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Doon naman po sa financial assistance, yun po yung pera ko mismo. Doon po sa mga lab test, mga bayad sa hospital, meron po tinatawag na guarantee letter na yan po ibinibigay sa akin mula sa gobyerno na ipapasa ko naman po sa inyo. Pero po yung financial assistance, manggagaling po yan sa sarili kong bulsa. Opo. Para naman may panggastos kayo pang araw-araw, bilhin ng mga gamot. Opo. Ano naramdaman niyo po ngayon, sir? Maraming salamat po talaga, sir. Walang Thank anuman, you. sir. Sa ngayon po, ano naramdaman niyo, sir? Masakit yung Yung- kasukasuan ko, sir. Likod. At saka yung backbone. Nandidilaw po ako. Wala pong binigay na na gamot inumin ni sir para mabawasan po yung sakit sa kanyang kasukasuan o pain reliever? Kasi po kagabi, na medyo nahirapan po siyang huminga, kaya dinala po namin siya sa emergency kagabi po. Tapos, pinalabas kami kaagad ng doktor kasi yung ano lang talaga namin, masakit po yung likod niya. Sabi sa amin ng doktor po na baka daw, dahil sumasakit yung katawan niya, dahil kumakalat na daw po yung bakterya sa katawan niya, kaya sumasakit daw yung katawan niya lagi. Nakakain Ayun po, binigyan po kami ng pain reliever. Pain reliever lang po yung binigay sa amin si Rafi. Okay. Nakakain pa ho siya. Malakas po siyang kumain si Rafi, wala po siyang pilit. Bilis Good. po siyang kumain. Yung problema lang nga po, pag kumakain siya, kasi nakalabas yung, ano niya po, yung bituka niya, yung dumihan niya po nakalabas, kaya diretso-diretso yung ano niya. Okay. Pag kumakain siya, diretso din labas. So ang mabuti po niyan, at least may gana pa rin siyang kumain. Kailangan niya po yun para Opo, doon siya wala kukuha ng po lakas. siyang kumain, wala po siyang kasi po, pag once po na sumasakit na yung katawan niya, nahihina na po yung katawan niya lahat. Okay. So, sino-sino pong tumutulong sa kanya ngayon sa mga gastusin? Saan po nang gagaling? Simula po nung naoperahan po siya, may nagbibigay po sa amin ng kaunti-kaunti po, kaya po yun ang ginagasto po namin pang araw-araw. Mga gamot, may nagbibigay rin po sa amin kahit papaano po. Marami pong nagbibigay sa kanya mga kaibigan, mga pinsan. Nag-aambag-ambag. Kaya yun po yung ambag-ambagan po kami. Okay. Ma'am, magbibigay ako ngayon mismo 100,000, ma'am. Papadala ko ngayon. 100,000 dyan po sa inyo. Thank you, Sir Rafi, talaga. Maraming salamat po. Tapos yung sa mga gamutan, ma'am, sabi ko, meron akong guarantee letter na ibibigay sa inyo na yun po yung magko-cover sa hospitalization, sa chemotherapy, sa lab test and all. Yung 100,000, yun po yung para sa mga gastusin pang araw-araw, mga dapat bilihin para sa mga pangailangan niya. Okay? At kapag yan po yung kinapos na, mag-text ulit kayo sa amin para magpapadala ulit ako. Okay po, Sir Rafi. Maraming salamat po talaga. Ito po para sa kabatiran lang po ng mga nanonood. Mahilig daw ba kumain ng karne, si sir? Medyo po, yung mabuti pa po katawan niya, kumakain din po talaga ng mga karne, mahilig po sa mga kilaw-kilaw po, parang mga ganon. Nako po. Yung mga barbecue po, mahilig po siya. Barbecue. Opo, mga ihaw-ihaw po, parang ganon ihaw-ihaw po, Sir Rafi to. Mga iyaw-iyaw. Sangyup pa more. Si Sherry. Sangyup queen. Ba't ka pabansa ka ng Sangyup queen for nothing? Kaya nga, si Sherry, kung anong pinakamasarap na sangyupan, tanong kay Sherry. Alam na Sherry. Wala namang masama. Diba? At saka bata ka pa. No problem. Okay, Ma'am Suzette. Yes po. Ngayong araw na ito, bago mag 5 o'clock, nandiyan na po yung pera. Okay? Thank you po talaga, Sir Rafi. Sir John Ray, ako po ay natutuwa na dahil kayo pa ho daw ay malakas pa rin kumain, which is very good. Kailangan nyo po yan para lumakas pa kayo. Okay yan. Kaya agad-agad magpapadala po ako ng pera dyan para makabili kayo ng mga masasarap na pagkain, yung mga pagkain gusto nyo. Pero wag na po munang karne, sir, ha? Iwas na muna sa karne. Opo. Mga vegetables na isda. Opo, sir.
Maraming salamat po talaga, sir. Maraming salamat po talaga. Walang God bless you po sa inyo, sir. Walang ano man po. Thank you. Curious lang po ako, sir. Nung kayo po'y naghahabal-habal pa, magkano ba kinikita ng habal-habal, sir? Kada araw? 400, maka 500. Depende lang po sa mga pasahero kung madami. Kuminsan wala. Ganyan po. Kuminsan meron. Minsan wala. Magpalakas ka lang, sir. At siyempre, kailangan din natin ng dasal, sir. Lahat kami magdarasal sa'yo para lumakas-takas ka. Sir. Huwag mo na po muna problemahin yung mga gastusin, sir. Andito po ako. Ako naman problema nun. Problemahin niyo lang po, sir, yung lumakas kayo. Maraming salamat po talaga, sir. God bless you. Walang anuman po. Okay. God bless din po, sir. Ma'am Suzette, Yes po, sir. huwag niyo po ibababa ang telepono. Kakausapin na po kay ni Rose para sa details tungkol ho dun sa pera na ipapadala namin ngayon mismo. Sige po, ibababa ko na ito para mapabilis na po ang pagpapadala ng Okay po, pera. sir. Ha? Ingat po. Salamat po, Rafi. Thank you po. Thank you po. Thank you din po sa tiwala. Dito na po yung pera. Ikawa na po namin. Maraming salamat po sa lahat na tulong mo sa amin, Sir. God bless you po.